time and health. In Christianity, my dear friends, brothers and sisters in Christ, time is considered a precious gift from God. And it provides Christians like us, believers, to fulfill God's purpose and mission. Christians are encouraged to use their time wisely, prioritizing spiritual growth, serving others, advancing God's kingdom. That's the reason why God called us and commissioned us in order for us to participate and involve ourselves in God's kingdom building. As a community of faith, as a community of believers, God called us with a specific task by helping others around us, like the poor, the unchurched, without faith, those who are victim of injustice, not only in our family, especially in our society. Of course, those who are not yet received Jesus Christ as Lord and their Savior. Pag isipin natin, mga kapatid, merong dalawang mahalagang kaloob o regalo ng Diyos sa atin na hindi natin pinapahalagahan. Una, oras. Pangalawa, kalusugan. Kapag ang oras ay dumaan o lumipas na, kailanman hindi natin ito maibalik. Yung kalusugan natin, kapag ito ay pinabayaan, nagkasakit tayo ng malubha, hindi na rin ito maibalik kagaya dati, kahit meron po tayong pera. So, kapag pinag-uusapan natin oras at kalusugan, hindi ito tungkol sa pagiging masinop, pagiging malusog. Ito ay tungkol sa regalo ito ng Panginoon kung paano natin gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Base, mga kapatid, sa ating talata, meron pong 3 punto na may ibahagi sa atin. Una po, oras ay isang regalo na hindi na maibabalik. Sa Genesis chapter 1, verse 14, ang sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalangitan upang ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing tanda ng mga panahon, araw at taon. Dito makikita natin na ang Diyos ang nagtakda ng takbo ng oras. Hindi natin
pag-aari ang ating oras o panahon. Ito ay tayo ay tagapamahala ng Diyos. Ang bawat minuto at segundo, mga kapatid, ay pahiram ng Diyos ito sa atin. Kaya pag ito ay gamitin natin sa tama, magkaroon o magbubunga ng kabutihan sa atin at ganun din sa ating kapwa. Kapag iginugol natin ito sa mali, hindi natin ito maibalik. Ito ay walang saysay. Sa mga kabataan ngayon, maraming kabataan na nahuhulog sa bitag ng sobrang paggamit ng gadgets, social media o paglalaro. Ito ay hindi naman masama, mga kapatid, kung ito ay gamitin ng wasto o tama. Pero kapag sumobra, nawawala ang oras para sa pamilya, pag-aaral at higit sa lahat ay sa Panginoon. Para sa matatanda naman po, minsan sobrang busy tayo sa trabaho at hanap buhay para sa pamilya. Pero makalimutan natin maglaan ng oras sa ating pamilya at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kahit gaano tayo kasipag, kapag hindi natin ginamit ang oras para sa bagay na mahalaga, mga kapatid, ay magsisi po tayo sa huli. Ano yung aral na makukuha natin? Oras na nasasayang ay hindi na maibabalik. Sa Efeso chapter 5 verse 16, sikapin ninyong samantalahin ang bawat pagkakataon. Kaya dapat matutunan natin ang tamang pagbibigay halaga sa bawat araw na ibinigay ng Diyos. Pangalawa po, kalusugan ay templo ng Diyos. Sa unang Korinto, chapter 6, verses 19 and 20, sabi po ng ganito, hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't walhatiin ninyo ang Diyos sa pamagitan ng inyong katawan. Yung ibang sulat ni San Pablo sa Roma, Corinto chapter 3, verses 16 and 17, sabi doon, di nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan ang kanyang Espiritu sa inyo? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templong niyan, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa atin, mga kapatid, dito makikita yung bunga ng Espiritu. At yan ay pag-ibig, kagalakan, kabutihan,
katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Makikita rin natin yung Espiritu ng Panginoon ay nasa atin sa pamagitan yung ating pananalita, sa pamagitan yung mga ginagawa natin. Ang Diyos ay nasa atin kung ang mga ito ay nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Sa tekstong ito, mga kapatid, dito makikita natin na ang ating katawan ay hindi pag-aari natin. Binili tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo at katawan. Ipinakita ng Diyos sa atin yung tunay na pag-ibig. God showed His love to us when we were yet sinners. Christ died for us. Ito yung pinangbayad niya sa pamagitan ng dugo at katawan niya. Dahil templo ito ng Espiritu, dapat natin alagaan ang ating katawan, hindi lang pisikal, kundi pati sa mental, emotional, and spiritual na aspeto. Sa konteksto o perspective ng militar, mga kapatid, ang time and health ay napakahalaga. Tama yung kasabihan natin na time is gold. Sa combat and rescue operations, bawat segundo at oras na tatakbo ay mahalaga. Kapag sinabi yung platoon leader, company o division commander, simulan natin yung mission in 900 hours. 9 o'clock. At tatapusin natin yung mission natin in 920 hours. 9:20 a.m. So you have 20 minutes to accomplish the mission. Ganun kabilis. Kapag isineto yung oras in 900 hours at sinabi niya magkita-kita tayo at matapos yung mission 920 hours. Kahit hindi mas maaga matapos yung mission, mas maganda. Dahil buhay po yung nakataya dito. Pero sa konteksto naman sa ating simbahan, base sa mga observation ngayon, kapag ang Bible study natin ay 8 o'clock, darating tayo 9 o'clock a.m. Parang nakarelate kayo, mga kapatid, sa akin ngayon. Kapag yung worship service ay 10 o'clock, darating po tayo 10:30 o 11 o'clock a.m. At sinasabi natin, mga kapatid, we absolutely believe tayo ay katiwala ng Diyos sa lahat ng bagay. So the challenge is that, are you willing to share or give your time, your talent, and resources, and of course,
especially our body. Our body as a living sacrifice. Paul said, ang sabi niya sa Roma, give your life, your body, offer your body to God as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. By giving our body, mga kapatid, and that is the true worship. That's why offering is always associated with worship. Yung dalawang punto na sinasabi kanina dito, mga kapatid, ay ang ating kalusugan, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ito ay banal dahil dalisay ito, binayaran niya sa pamagitan yung dugo. Ngayon, ang babala ng Apostol Pablo, kapag ito ay sisirahin natin, yung templong ito, parurusahan po tayo ng Panginoon dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pisikal na kalusugan. Kumain ng tama, mga kapatid. Mag-exercise at magpahinga. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagsunod sa Diyos. Iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo, sobrang alak o anumang makakasira sa katawan, physical. Mental and emotional health. Iwasan ang labis na stress at pag-alala. Pero alam niyo, mga kapatid, the best way to overcome stress is to worship God. Yan ang lagi yung tatandaan, mga kapatid. The best way to overcome stress is to worship God. Pag nandito na kayo, makatagpo yung Panginoon, everything is okay. Because God is with us. Mental and emotional health, maglaan ng oras para magpahinga at makipag-usap sa mga mahal sa buhay. Maghanap ng gawain na nagbibigay saya at kapayapaan sa puso. Spiritual health, regular na magdasal, magbasa ng salita ng Diyos, at may clean fellowship sa kapwa mananampalataya. Kapag tayo ay spiritually healthy tayo, mas nakakaharap natin lahat na hamon sa buhay dahil meron tayong lakas at pag-asa. Kapag hindi natin inalagaan ang ating kalusugan, hindi natin magagampanan ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mahalaga, mga kapatid, na i-maintain natin na healthy po tayo. Ulitin ko, mga kapatid, kapag kayo ay interesado sa sandataang lakas, sa pagpupulis, kailangan physically, mentally, and spiritually fit. Lalong-lalo na physically fit. Kapag nakakitaan ka ng kahit konting sakit, hindi ka na pwede. Yan ay, ang term namin ay DQ, disqualified na. So, tayo rin, mga kapatid, one way we can grow is by reading our Bible every day. Example, our body, if we do not eat, our body will not grow
physically. In the same way, if we do not read our Bible, then we will never mature spiritually. So it is vital and important to us to read our Bible every day so that we will mature both physically and spiritually. Kahapon po ay narinig ko yung may fellowship ng mga kababayan sa Bautista. Meron silang kinanta, read your Bible, pray every day. Sino po yung mga kababayan dito na umaten? Read your Bible, pray every day. And you grow. Totoo naman po mga kapatid yun. There's no substitute in reading. Kung gusto natin maging spiritually fit, involve ourselves, lahat ng mga activities natin sa ating church, of course, sa district, and sa ating komperensya. Maalala niyo po si Joshua, the successor of Moses. When Moses died, Joshua come in. Joshua, the successor of Moses, when the Israelites needed a leader, Joshua come in. Then ang advice ng Panginoon sa kanya ay basahin yung Biblia. Hindi niya sinabi na minsan lang, not once, not twice, but thrice. Dahil naniniwala, those who possess wisdom will govern not only the church, but the state. At yun ang prinsipyo, yung leadership ng ating Panginoon. You must possess wisdom in order to govern the state. So kung hinahanap natin mga kapatid, yung good governance, hindi lamang nasusukat ito sa ating kakayahan, kundi yung ating integridad at takot sa Diyos. Kailangan may takot sa Panginoon. May takot sa Panginoon. Ang pangatlo po na punto, oras at kalusugan ay magkaugnay. Time and health associated with one another. Kapag mali ang paggamit ng oras, apektado ang kalusugan. Halimbawa, kung lagi kang nagpupuyat sa katrabaho o kakagadget, babagsak ang resistensya mo at madaling magkasakit. Kung puro trabaho at walang pahinga, maubos ang lakas at maapektuhan pati ang emosyonal at pananampalataya mo. Meron akong kakilala, sobrang magtrabaho, halos walang pahinga. Kumita siya ng malaki, pero dumating ang oras na nagkasakit siya ng malubha. So ang lahat ng naipon niya ay napunta lang sa pagpapagamot. At doon niya na-realize yung pagkakamali niya. Dahil ibinuhos niya yung time
yung healthy niya, body niya, katawan niya, at nakalimutan niya na mahalaga pala yung kalusugan at pamilya. Pero huli na ang lahat. Totoo yung kasabihan na ang pagsisisi ay nasa huli. Kung gusto natin humaba ang ating buhay, manatiling malusog po tayo. Dapat balanseng lahat ng oras. Trabaho, pahinga, relasyon sa pamilya at paglilingkod sa ating Panginoon. Sa huli, pangwakas mga kapatid, oras hindi mabibili at hindi maibabalik. Kalusugan hindi mabibili kapag tuluyan ng nasira. Parehong regalo mula sa Diyos at parehong may kaakibat na responsibilidad. 1 Corinto chapter 6 verse 20, igalang ninyo ang Diyos sa pamagitan ng inyong katawan. Kaya gamitin natin mga kapatid yung ating oras at alagaan ang ating kalusugan para magamit pa tayo ng ating Panginoon sa mahabang panahon. Mahaba pa ang ating lakbayin. Huwag nating sayangin ang mga regalong ito. Gamitin natin ito para sa paglilingkod, magmahal, mamuhay, lalong-lalo na sa ating pamilya at sa ating Panginoon. Nawa itong mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid, sa atin ay magsilbing hamon, paalala sa atin bilang katiwala ng Diyos. Gamitin natin lahat ang mga ito para sa kanyang kalwalhatian. Ito po ang mensahe ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Glory to God in the highest.